Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at ngayon po sabay-sabay natin alalahanin ang pangalawa sa pinakahuling salita ng Panginoon ay kaanib na huling salita. Naganap na. It is finished. O sa salitang Griego, tetelestai, na ang katumbas ay isang victory, isang accomplishment, isang completion, o sa sitwasyon na ito, paid in full. Tunay na sa pagkakasambit ng Panginoon sa mga talatang ito, sa mga salita na naganap na it is finished. Tunay na ang ibig sabihin at ang laman at puso ng salita nito na nagawa na ng Panginoong Jesus ang kanyang misyon dito sa lupa. Nagawa na ang kanyang tungkulin, ang isang task na binigay sa kanya ng Panginoon. Ang task na tayo ay bayaran, na tayo ay tubusin, na tayo ay iahon mula sa ating mga kasalanan. Isang tungkulin na binigay sa kanya ng Panginoong Diyos Ama, na tunay na kanyang ginampanan ng buong sikap, ng buong puso at paghihirap. Tunay na isang task na ang siyang tangi at natangi at kaisa-isang bagay na makakapagligtas sa atin. Naganap na, natapos na, matapos ng sobrang paghihirap sa haba ng lahat ng sakripisyo ng Panginoon. Naganap na, nakumpleto na, nangyari na. Sa talatang ito, mayroon akong dalawang takeaway na binigay sa akin ng Panginoon na nais na ipaalala at tunay na isabuhay at sa puso natin, na araw-araw natin sambitin at dalhin sa ating buhay. Ang una ay Jesus paid our debt. Not partial, not for installment, but in full. Amen. Tayo mga tao, mahilig tayo sa mga mga home credit, yung mga ganyan. Gusto natin yung mga installment kaya kasi syempre very convenient sa atin na unti-unti lang. Pero may interest. Unti-unti yung bayad, isang buwan, 2,000, pangalawang buwan, 2,000 ulit, pangalawang buwan, 2,000, hanggang makompleto natin. Pero mahaba yung proseso. Mahaba yung proseso ng pagbabayad, mahaba yung proseso ng paghihirap, mahaba habang isipin na bayarin. Pero yung Panginoon natin na sinasamba, yung Panginoon na pinako sa krus, ang Panginoon na nagbuwis sa kanyang buhay, binayaran niya tayo in full. Tinubos niya tayo in full. Inalis tayo mula sa kasalanan in full. Dahil ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sabi nga di ba sa John 3:16 na dahil gano'n na lamang ang pag-ibig ng Panginoon ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak na para tayo ay maligtas. Kaya naman, ito yung utang na, yung mga kasalanan natin, ito yung utang na hindi mababayaran ng kahit isa sa atin. Ito yung utang na walang katumbas dito sa mundo. Na kahit anong gawin natin pagsisikap, hindi natin mababayaran, hindi natin matutumbasan, hindi natin masusuklian. Na kahit anong gawin natin paghihirap dito sa mundo, hindi natin mapabantayan ang utang na ito. Ang kasalanan natin na dapat na tayo ang nagbabayad, ang kasalanan natin na dapat tayo ang naghihirap, ang kasalanan natin na dapat tayo ang tunay na pinako sa krus, at tunay na kinukutya, dinuduraan at pinapahirapan sa krus ng Kalbaryo ay ang Diyos na nagbayad. Ang dugo ng Diyos na tumanak sa krus, ang yun ang tunay na kabayaran ng ating kasalanan. Hindi ang ating mabubuting gawa, hindi ang ating mga karunungan dito sa mundo. Hindi ang ating mga salita dito sa mundo. Hindi ito ang daan papunta sa ating kaligtasan at sa kabayaran ng ating kasalanan, kundi ang katangi-tanging buhay ng Jesucristo. Dahil siya lang ang karapat-dapat. Siya lang ang nararapat. Dahil lahat tayo ay kulang at kapos. Lahat tayo ay hindi sapat.
Binayaran, tinubos tayo kahit tayo ay gano'ng kasama. Kahit gano'ng pakarumi ang buhay natin. Kahit gano'ng tayo kababa. Kahit hindi tayo marapat, minarapat tayo ng Panginoon dahil gano'n nalaman yung pag-ibig niya sa atin. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, inibig tayo ng Panginoon at niligtas at tinubos sa ating kasalanan. Kahit gano'n tayo kasama, kahit ano pang kasalanan na nagawa natin, mamamatay tao man tayo, magnanakaw tayo, lahat yan ay binayaran ng Panginoon. Lahat yan ay tinubusan ng Panginoon gamit ang kanyang buhay at ang kanyang dugo. Binayaran ng buo. Binayaran ng walang labis, ng walang kulang. Tayo ay tinubos ng Panginoon. Yung mga kasalanan natin noon, yung mga nagawa natin kasalanan sa mga nakaraan nating buhay, sa mga kasalanan na patuloy natin ginagawa at nagagawa, at ang mga kasalanan na ating magagawa pa lamang, yung present, yung past at future nating kasalanan, lahat yan ay binayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng yan ay tinubos na ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masusukat at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi matatawaran ng kahit anong bagay dito sa mundo. At lahat tayo ay tinubos ang Panginoon dahil mahal niya tayo. Dahil nung binigkas ang Panginoon na it is finished, naganap na. Ito ay nakakangulugan na kinongkoy na ng Panginoon ng lahat at wala na tayong dapat gawin kundi tanggapin lamang siya, kundi bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kinongkoy na ang lahat ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At bilang mananampalataya, ito ay isang challenge at encouragement sa atin na kung paano pinagtagumpayan ng Panginoon ang lahat ng paghihirap na ito, ay gayon din ay mapagtatagumpayan natin ang buhay na ito dahil kasama natin ang Panginoon na nagtagumpay sa lahat ng trials, sa lahat ng anxiety, sa lahat ng suffering, sa lahat ng kasalanan, at sa lahat ng tempasyon. Dahil nasa sa atin ang Panginoon na mananagumpay, tayo ay magtatagumpay din. Tayo ay gagawing mananagumpay ng Panginoon sa pamamagitan niya at dahil tayo ay tumanggap sa Kanya at ang Diyos na ating sinasamba ay nasa ating mga puso at buhay na. Amen. Kaya ang bawat isa sa atin sa umagang ito ay isang mananagumpay. Amen. Tunay na ang Panginoon natin ay sapat na. Sapat sa lahat ng bawat isa sa atin. Sapat sa ating kasalanan. At siya lang ang sapat sa lahat ng ating sa kapatawaran ng ating kasalanan. Walang magiging sapat sa mundong ito kundi si Jesus lang. Dahil siya'y perfecto, siya'y walang bahid ng karumihan. Siya ang Diyos na walang katumbas sa mundong ito. Kaya Christ is enough for our death. At ang pangalawa, Jesus fulfilled His mission and purpose with perseverance. So ano ba yung perseverance? Katsagaan, katatagang loob. At ang lahat, at ang mission at vision, gayon din ang purpose ng Panginoon, ay ginawa niya na naroon ang kanyang katsagaan, pananampalataya at katatagan ng loob. Habang pinabasa ko ang talatang ito, nung sinabi ng Panginoon na it is finished, naisip ko na sobrang powerful na mga kasalitang ito. Na it is power. Na sabihin at banggitin ng Panginoon na tapos na. Na naroon ang confidence. Na naroon ang perseverance. At sabi sa Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. At talatang ito ay challenge sa bawat isa sa atin na kung tayo man ay mamamatay sa oras na ito, sa araw na ito,
Masasabi ba natin na tayo ay namuhay ayon sa gusto at nais ng Panginoon? Masasabi ba natin na I have fought the good fight? Masasabi ba natin na I have finished well bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang kapatid, isang pastor, isang kaibigan? Did we finish well? At masasabi ba natin ng buong buo sa ating sarili na I have kept the faith? Na sa lahat ng ating pagdadaan, hirap man, katulad ng pinagdaanan ng Panginoon, mananatili tayo sa pananampalataya. Na tayo ay mananatili sa Panginoon. Gaano man kahirap, gaano man kabigat ang iba't sa atin ng mundo. Si Jesus ay isang anak ng Diyos. Kaya naman, kung iisipin natin, maaari naman sabihin ng Panginoon, na ba't yung ibibigay ang buhay ko para sa mga tao ko na wala namang kwenta? Na wala namang saysay? Na hindi naman karapat-dapat? Na hindi naman kaibig-ibig? Na hindi naman mabubuting tao? Pero alam niyo kung bakit tayo tinubos ay binuwi si Jesus ang kanyang sariling buhay sa krus ng Kalbaryo. Dahil ito sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, na nais ko pa rin ang propesiya na gawin ang misyon at purpose ng Panginoon kung bakit siya pinadala dito. Na tayo ay iligtas, na tayo ay tubusin mula sa kasalanan. Kaya naman tanongin natin ang ating mga sarili kung ano ba yung purpose ng Diyos sa atin. Ano ba yung purpose ng buhay natin? Ano ba yung dahilan kung bakit tayo dinala ng Panginoon dito sa mundo? Ano yung dahilan kung bakit tayo dinala ng Panginoon sa panambahan na ito? Bakit ba tayo nakaupo sa mga oras na ito? Bakit tayo nakikinig sa mga oras na ito? Bakit tayo naglalaan ng oras sa araw na ito? Bakit natin inaalala ang kanyang mga huling salita? At sa bawat ginagawa natin, ito ba ay patungo sa purpose na nais ng Panginoon? Alamin natin na ang bawat hakbang dito natin sa mundo, ito ba ay towards sa goal ng Panginoon? O towards sa goal nating sarili? O towards sa goal ng kalaban? Excuse me. Na kapag tayo ay namatay, masasabi ba natin na I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. It is finished. Sa aking pagkakatapos, ang ika-anim na salita ng Panginoon ay isang encouragement at challenge sa bawat isa sa atin na mamuhay tayo ayon sa purpose ng Panginoon dahil tayo ngayon ay nasa Panginoon na. At ito ay harapin natin na naroon ang perseverance, ang katyagaan at pananampalataya. To God be all the glory.